Ira, may sasabihin ka pa ba sa nanay mo? Ma, sorry po. Kamali po. Ang nangyari sa'yo, anak pa rin kita. Kahit sa'yo, anak pa rin kita. Siyempre, ang magulang, hindi ba't isang ang anak natin isang magulang. Sa ate mo, Ira? Ate, sorry, nagkamali ako. Hindi ko naman sinasadya. Andrea, narinig mo naman ang paghingi ng tawad ng kapatid mo. Pinapatawad ko naman po siya kasi kapatid ko po siya. Kahit ano pong mangyari, kapatid ko pa rin po siya. So yung sa inyo ni Leia, Andrea, Mapatawad ko naman din po dahil meron naman po kami pinagsamahan kahit papano. Tsaka naging mabait po siya sa amin. Lahat naman po ginawa niya rin sa pamilya namin. handa ka bang makipag-ayos sa kanila, Leia? Pero dinala ako. Lalayo na lang din ako sa kanila. Para di na lang magkaano. Kami na lang ng nanay ko ngayon mag-aayos. Aling Marites, handa po ba kayo na makasama ang inyong anak na si Leia at mahanap po ang kanyang mga kapatid? Opo. Handa na po kami, magsama na po kami dalawa. Hindi na po kami maghiwalay. Apo. At dito nga po sa dinaramdam na sakit ni Leia na nararamdaman po niya sa kanyang balikat, siguro po dito kami sa face-to-face, ang tangi lamang po namin magagawa sa ngayon ay madala po si Leia sa isang doktor, ipapacheck po natin siya, aalamin natin kung ano po talaga yung sakit na nararamdaman niya. So, ipapacheck po natin si Leia sa isang espesyalista. Salamat So, huwag kang po. mag-alala. Tutulungan ka ng face-to-face. At lahat ng ito, masakit man tanggapin, ambing, ay hindi mangyayari kung hindi pinag-ugatan ang mali mong misyon sa buhay. Sana matapos nating nag-usap ngayon, matapos mong nakausap sina attorney, na kapwa mo lalaki, si father, mas naunawaan mo sa murang edad mo na yan kung ano yung dapat mong pinapahalagahan. So, bibigyan kita ng pagkakataon na makapagpaalam kay Leia, kay Andrea, at kay Ira. Yang, pasensya sa ginawa ko. Alam ko nagkamali ako. Nagkaanoan pa kayo ng kapatid mo. Nag-away pa kayo dahil sa akin. Tsaka sa'yo, Yung. Pasensya na kung ginagawa ko lagi sa'yo. Hingin lang kita ng pera. Sabihan nyo, maghanap na ako ng trabaho para hindi na ako Yung, hindi na ako humingi sa'yo. Tsaka, anuhin ko na lang yung pag-aaral ko. Kaya mo bang magpaalam kay Ira? Kaya, pasensya na kung nagawa ko sa'yo yun. Nakita rin naman namin ang Bing na alam namin na naging masakit ito para sa'yo. At nakikita rin naman namin na nandun yung pakiramdam mo na nalulungkot ka na kung kailan parang marahil handa ka nang maging seryoso kay Ira ay parang mas pinili pa rin niya ang kanyang mga magulang. Pero alam mo, Ambing, kung tunay at wagas yung nararamdaman mo para kay Ira, mag-aaral ka, tatapusin mo yung pag-aaral mo, magtatrabaho ka, yun ang magiging mission mo at babalikan mo si Ira kung talagang tunay mo siyang mahal. Doon natin malalaman kung talagang para nga ba talaga kayo sa isa't isa. So sa edad nyong yan, take your time. Mag-enjoy kayo. Mag-aral kayo. Buuin nyo muna yung mga pangarap nyo. Para pag nagkaroon na kayo ng mga sarili ninyong anak, maipagmamalaki nyo sa kanila na pinagpaguran nyo ang lahat-lahat na kaya nyong ibigay para sa kanila. So sana ngayong araw na ito, nahanap po ng bawat isa sa atin ang tunay na misyon natin
sa buhay. Salamat po sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin. Amin na po tayo mga kapatid, isang misyon ang ating natutunan ngayong umaga. Sa buhay ng bawat isa, may misyong dapat mabigyan ng aksyon. Una po ay para matutunang pahalagahan ang iba. Mahalin muna ng lubusan ang sarili. Pangalawang misyon ay para po sa kapwa. Iwasan nating makapanakit ng damdamin ng iba dahil bukas o makalawa, sila ang maaring maging kasangga mo. At panghuli, sana po ay matuto tayong tumawag sa Panginoon, hindi lang sa araw na tayo ay may mga pagsubok na pinagdaraanan, bagkus kahit po sa oras na tayo ay walang dinadalang problema. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, 1, 2, 3, ang bawat tao ay may misyon sa mundo, pero ang bawat mapaglaro ay uuwing bigo. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid at syempre sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa makulay na dance squad. Kay B1 at B2, napagod ba yun? Sa ating trio, tagapayo, ang ating mga certified sausawera at sausawera sa Broadway Studio. Salamat mga kapatid. At sa ating mga bisitang nagpaunlak ngayong umaga, salamat din po. Sana tutukan din po ninyo tuwing Sabado ng umaga, 10:30 po, ang Untold Stories mula sa Face to Face mga kapatid. Marami po mga bagong kwento. Nako, talagang kaabang-abang. Kaya po tutukan nyo. Muli ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Siyang Ami, na lagi pong nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Biyernes, Nabol ko po doon ay tungkol sa parte ng mga bata po na dalawa. pamana ng yumaong ina, pinag-aawayan. Pupunta po siya ron, sobra po siyang taray. Hindi magagandang salita lumalabas sa bunganga niya. Lalong-lalo na po pagdating po sa pera. Ipinagkakait ba ni Tia ang parte nila? Lalo po sa habulin niyan si Samira dahil nalustay na pong lahat ng asawa niya. Kung pati mga bata apektado, matitiis ba niya? Alam po ba ninyo na nagkakargador ang mga bata para lang makapag-aral? Bakit po ako ang inuukil-kil niya para magsuporta sa mga anak niya? Hanggat merong kang kapamilyang nagugutom, tulungan yun. Yun ang tunay na katuruan ng Islam. Face to Face, ngayong Biyernes,